Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe ang nangyari, nagugulugal na magugulat yan, magugulat ka dito. Pulong Duterte napaluwa, Diyos ko po, kumpirmado. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito nga mga kababayan, bago po muli nating bigyan ng komento ang video ito, ito may isi-share lang po ako sa inyo kasi ito pangako na naman paulit-ulit na lang pong parang sinasabi or pinapangako sa taong bayan, pero nasaan po ang resulta? Hindi po nakikita ng taong bayan. Ito mga karibin natin, about na naman po sa mga smugglers. Nako, noong 2023 may sinabi po si President Bongbong Marcos Jr. about dito sa mga hoarders and smugglers, di ba? Ito po, 1 hour ago from News 5, President Bongbong Marcos Jr. vowed to intensify the campaign against smugglers and hoarders of agricultural products. Nako, paulit-ulit na lang po nating naririnig. Ito, sinabi niya pa, blaming them for the rising food prices in the Philippines. Nako mga kabayan, sila pala yung may kasalanan kung bakit tumataas ang presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas in terms of agricultural products. Pero bakit mga karibin natin, kulang po tayong nababalitaan na may nakulong, nakasuhan, naimbestigahan sa Kongreso at Senado. Wala naman po tayong ganung naririnig. Wherein, sa 2023 SONA, mga kababayan, ni President Bongbong Marcos Jr., ito po ang sinabi niya. Ito, balikan lang po natin kasi ito may statement na naman po sila. Intensify the campaign against smugglers and hoarders. Ngayon, patutunayan po natin na wala po silang ginagawa. Hindi naman mga karibin natin. May ginagawa sila pero hindi lang siguro natin nakikita, no? Or hindi lang natin nararamdaman, mga kababayan. Ito po yung sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. noong 2023 SONA, mga kababayan. Ito, Philippine Star, 2023, July 24 ng July 2023, sinabi po, bilang na ang araw, parang pelikula, parang si Fernando po Jr. lang ito mga kababayan, bilang na ang mga araw ng mga smugglers at hoarder na yan. To further control the prices of goods in the market, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bawd na naman, ito. Kasi sabi ko, di ba, parang paulit-ulit na lang to. Vowed to go after smugglers. Iniba lang nila, yung ang tawag dito, yung paragraph o sentence, no? Hoarders and those who manipulate the prices of agricultural product during his SONA. Yan mga kababayan. Ito isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smugglers, mga hoarders at mga nagmamanipula ng presyo ng mga produktong agrikultural. Yan po ang sinabi niya. Etong matindi. Hinahabol at ihahabla natin sila. Saan yan? Saan na makikita yan? Sadyang hindi tama ang kanilang gawain, President Bongbong Marcos Jr. noong 2023. 2024 na po tayo mga kababayan at parang ganun pa rin ang sinasabi. Vowed to intensify. Dito. Ano sa yan? Ito. Vowed to go after smugglers. Ito, intensify. Parehas lang po yan ng kahulugan. Anong meaning? Gusto nyong iparating sa amin na mayroon kayong ginagawa at you are going after these smugglers, these hoarders, pero hindi naman po ramdam ng taong bayan, mga karibin natin. So, yan lang po ang gusto kong i-share ngayon.
Kasi paulit-ulit lang tayong parang binubudol. Ano ba? Ano sa palagay nyo mga karibin natin? At eto pa, ang isang matinik. Matinik na balita. Ito sa ABS-CBN naman mga kababayan, 7 hours ago, yan, nag-abiso na ang DBM sa mga ahensya ng gobyerno na mababa ang utilization rate ng budget para mapagbuti ang paghatid nila ng serbisyo sa publiko. Ito mga kababayan, tingnan po natin yung mga mabababa top and lowest spenders in the government for first half of 2024. Unahin po natin yung lowest spender. Ibig sabihin mga kababayan, yung hindi gaanong magastos ng mga ahensya ng gobyerno. Number 1 po dyan mga karibin natin, ito lakihan po natin. Number 1 dyan ay Department of Justice. Okay. Office of the Vice President, Department of Labor and Employment, Office of the President. Oo. Mga kababayan, nasa lowest spender. Ano ba ito? Nagkakasunod-sunod ba ito? Kasi kung pag nagkakasunod-sunod nga ito, ibig sabihin mas spender pa, no? Si Vice President Sara Duterte kaysa po sa Office of the Vice President, Office of the President. Totoo kaya ito? Philippine Sport Commission, Department of Energy, Department of Human Settlement and Urban Development. Okay. Department of Migrant Workers, Commission on Higher Education and Congress of the Philippines, mga kababayan. Kung totoo nga, kung ang pagkasunod-sunod dito ay from lowest spender, no? Yung pinaka medyo, di ba? Ibig sabihin, mas mababa pa yung presidente. Well, anyway, dito po tayo sa top spenders, mga kababayan, no? Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Yan, mga magagastos daw yan, mga karibin natin. National Intelligence Coordinating Agency, Department of Public Works and Highway. Yan. DPWH, isa sa pinaka top spender. Oo, tama po kasi sila po ang kumbaga sila po ang nagbi-build, no? Sila po yung nag-build ng 5,500 flood control projects, mga kababayan. Si Secretary Ralph Recto nandito rin sa top spenders kasi siya po ang may hawak ng Department of Finance, di ba? Siya po ang Secretary of Finance natin, Ralph Recto. Top spender. Bakit hindi nilagay dito si President, yung Office of the President? Hindi pala magastos ang Office of the President, mga kababayan, no? Kasi wala dito Nandito po siya sa lowest spender at 1, 2, 3, 4. Pang-apat po siya sa lowest spender ng ating gobyerno. Okay? Finance, Department of Foreign Affairs, mga kababayan, nasa top spenders din po. Department of Department of the Interior and Local Government. Si Abalos, mga karibin natin. Nasa top spender din po. Ng ating gobyerno. Commission on Election, si Garcia. Department of Transportation, sino ba ito? Department of Agriculture, mga kababayan. Nasa top spenders din po ng ating gobyerno. Ang tanong, naramdam nyo po ba kung saan nila pinagagastos ito? Ito, hindi ako makapaniwala. Hindi pala magastos ang presidente. Nandito po siya. Pang-apat po siya sa lowest spender ng ating gobyerno. Sa 2024, mga kababayan. So, yan. Ano po ang masasabi ninyo dito sa mga sequence, no? Ng nila, pagwawaldas. So yan, mga kababayan, eto na, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ang ating pag-usapan ay yung siniwalat kanina ni Mr. Jimmy Guban na may dalawang personalidad o tao na taga National Press Club. At ang mga taong ito ay pinamumuhian ko sapagkat ako galing sa media. So kung galing po ako sa media, ang papel po kasi ng media, na totoo media ay magpuna.
hindi makipagkutsaba, hindi magpuri sa mga tao sa gobyerno. Ganon po ang media. To the point or to the extent ng media, na yung mga media na talagang totoo, matapang, ay dumadaloy sa isang parang napupunta ka na sa O so yun, mga kababayan, narinig nyo po ang media ay ang tungkulin po nila ay magpuna, hindi makipagkuntsaba, hindi makipagkaisa sa anumang ginagawang kalokohan ng kung sino man, no, sa gobyerno. Bagkus ay kailangan po nilang punain yung mga kalokohan, no. Kung ganyan po ang criteria ng isang media, mga kababayan, eto hindi sa pagmamalaki or mas ano pa pala yung mga vloggers, di ba? Na pumupuna sa gobyerno. Parang mas media pa sila, no? Parang mas ginagampanan pa nila ang pagiging true media, dito sa Pilipinas, mga kabayan. Kasi yung mga mainstream media, hindi naman pumupuna ngayon eh. Anong ginagawa po nila? Pinagtatakpan. Di ba? Pinagtatakpan po nila yung mga kalokohan, yung mga kapalpakan at mga kabulastugang ginagawa. Kaya hindi po dapat sila tawaging media. Ano ang dapat itawag sa kanila? Social media. Tinatawag na bangin. Kuminsan ay bangin ng kamatayan o ano, para lamang may paglaban kung ano ang dapat na ipaglaban. Sa mga pakikipaglaban ng mga media, dapat ang media ay napabor sa madla. Yan ang kakampi po ng media. Dapat hindi po magiging kakampi ng media ang mga opisyal ng bayan. So, ngayon, ang mga media na yan, sila po yung tinatawag na fourth estate. At bakit naman fourth estate? Kasi nga, tatlong estate lang ang pamahalaan. Ang unang estate ng pamahalaan, yung Office of the Executive. So, yan bang presidente. Ang pangalawang estate ng mga pamahalaan natin ay yung second estate. Yan po yung tinatawag na Kongreso na binubuo naman ng Senado at House of Representatives. Ang ikatatlong estate ay yan po yung judiciary, mga korte. At ang pang-apat na estate, yun po yung nagbabantay sa kanila. Yan po. Kaya yan ang papel ng media. Hindi po para makipagkutsaba. So, okay? Kung ganon, ano pa dapat ang magiging papel naman ng media kung patungkol kay Guban? Dapat ang papel ng media ay magre-report sila kung anong ginawa ni Jimmy Guban. Pag-report nila, i-report nila kung ano ang mga nangyari kay Jimmy Guban. Kasi kababalaghan na. Ang pinaglalaban po ng media ay public interest. Hindi po tinatawag na a few officials' interest, kundi public interest. So kung public interest, dapat i-report ng media na mayroong isang intelligence officer ng Customs Bureau na siya pa nalalagay sa balag ng alanganin kahit na sa katotohanan na siya pa ang nakadiscovery at nakahuli ng parating o smuggle na goods na magnetic lifter na 3. Yung magnetic lifter na 3 na discovery nila ni Jimmy Guban na intelligence officer ng Customs kasama po si Colonel Eduardo Asierto ng Philippine National Police. At that time, mas matindi ang tinatawag na accomplishment ng Bureau of Customs at ng PNP sa panahon na yon dahil ang mga nakuha na mga impormasyon ni Colonel Eduardo Asierto ay pinaghalo sa impormasyon na nakuha ni Jimmy Guban at sila ay nagresulta, nakakuha sila ng mga ganong may mga parating kasi sa barko na nakahimpil na sa dagat natin. At hindi kagad-agad may baba sa Customs Bureau, kundi nag-iintay. So sila ay nakikita nila yung mga tinatawag na mga, kung magaling ka na intelligence, malalaman mo kung aling container vans dyan ang naglalaman ng shabu. So ngayon, nalaman nila at nag-uwi po yun sa katotohanan na discovery nila ang tinatawag na magnetic lifters. Ang magnetic lifters po, kasi laki yan ng imagine niyo po yung laki ng yung laki ng kasing haba ng sabihin natin kasing haba ng 12 feet, 10 to 12 feet na pabilog. Tapos may magnet yan. Ang may magnet yan, pagkatapos ay kung ano man ang ikakarga, hinihigop lamang ng magnet at dyan nilalagay at hindi na mahuhulog at habang bumibiyahe ang barko, doon ilalagay. So pagkatapos niyan, ang nilagay dito naman, na-discoveryhan nila ni Jimmy Guban ay ang shabu nilagay doon tapos pinatungan, hinaragan ng mga
bagay-bagay na didikit sa magnet. So, ang iniisip lang diskarte ng mga nagparating ng mga droga ay hindi ito basta ma-discover. Kasi ang dating sa mata ng mga ahensya, pagdating sa Pilipinas, ay nag-import lang pala sila ng gamit na magnetic lifters. So ngayon, ang hindi nila alam, nakatago sa ilalim ang mga siya. So na-discover nila ni Jimmy Guban yun at 3 ang nakita nila. Pero sa 3, isa doon na natagpuan nila na mayroon pang laman na 355 kilograms na shabu. So ngayon, pagkatapos mag-press conference na ipresenta sa media ang trabaho nila at pinuri sila, ay kinabukasan, nagkaroon ng Senate investigation. At ang masaklap pa, nagkipagputsapa pa si Senator Dick Cordon noon kay Duterte. So ngayon, ang nangyari, pinakontempt pa si Jimmy Guban na imbis na accomplishment, trabaho, magandang trabaho, dapat pinuri, ay ang kanila ay pinakulong siya doon sa bilibid o sa ang nangyari. So, kasakit, no? Pagkatapos doon, ang nangyari, binaliktad pa sila, lumalabas na yan, kinasuhan pa sila, pati si Eduardo Acierto kasama yung NCR na PDEA director na si Fajardo at kinasuhan sila na sila pa nakipagkutsaba sa nag-i-import ng droga. So, nagtago si Fajardo na sa ngayon ang alam ko ay namatay na at nagtago rin si Colonel Eduardo Acierto na sa ngayon ay lagi every now and then pasiplot-suplot at magpalabas ng YouTube na kanyang testimonya kung ano nangyari at noong 2 weeks o 1 week o 2 weeks ago ay testimonya siya sa drugs committee ng Committee on ng House of Representatives na pinamumulo sa drugs committee ng Committee on ng House of Representatives na pinamumulo So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon patungkol po dito sa video ito, ano? I-comment lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito, right? Maraming salamat po.